Kapuso, ka-riding in tandem. Sige, issue ho tayo ng matinding init ng panahon, mga panawagan ng guro, mga ating estudyante. Makakapanayan po natin ang kinatawan mula sa Alliance Concerned Teachers. Yan, nasa ating linya po ang Pangulo ng Union ng Alliance Concerned Teachers, NCRC Teacher Ruby Bernardo. Teacher Rubes, magandang gabi. Nagko pa sa riding in tandem. Si Glenn at Henry ho ito. Magandang gabi po, Sir Henry, Sir Glenn, at sa mga riding in tandem. Yeah, Magandang gabi po. may ginawa po kayong survey sa Alliance of Concerned Teachers. Maaari niyo ho ba itong ibahagi sa ating mga ka-riding in tandem, Ma'am Ruby? Oo, no. Nung nagbalitaan po namin sa balita po, nung pag-asa na pumasok na po yung dry season at meron nga pong El Nino phenomenon at nagkonduct po ng survey yung NCR Union. No? At lumalabas po dito, gusto po kasi nating malaman yung epekto ng init na ito dun sa ating mga eskwelahan. At lumalabas po na 87% dun sa mga sumagot na mga teachers at kahit yung mga estudyante, no, sa kanilang observation at konsultasyon na rin po namin, 87% po ang nagsasabi na talagang apektado yung kanilang pagtuturo. Mga kapuso, ka-riding in tandem. Sige, issue ho tayo ng matinding init ng panahon, mga panawagan ng guro, mga ating estudyante. Makakapanayan po natin ang kinatawan mula sa Alliance Concerned Teachers. Yan, nasa ating linya po ang Pangulo ng Union ng Alliance Concerned Teachers, NCRC Teacher Ruby Bernardo. Teacher Rubes, magandang gabi. Nagko pa sa riding in tandem. Si Glenn at Henry ho ito. Magandang gabi po, Sir Henry, Sir Glenn, at sa mga riding in tandem. Yeah, Magandang gabi po. may ginawa po kayong survey sa Alliance of Concerned Teachers. Maaari niyo ho ba itong ibahagi sa ating mga ka-riding in tandem, Ma'am Ruby? Oo, no. Nung nagbalitaan po namin sa balita po, nung pag-asa na pumasok na po yung dry season at meron nga pong El Nino phenomenon at nagkonduct po ng survey yung NCR Union. No? At lumalabas po dito, gusto po kasi nating malaman yung epekto ng init na ito dun sa ating mga eskwelahan. At lumalabas po na 87% dun sa mga sumagot na mga teachers at kahit yung mga estudyante, no, sa kanilang observation at konsultasyon na rin po namin, 87% po ang nagsasabi na talagang apektado yung kanilang pagtuturo at yung pagkatuto ng mga bata dahil sa sobrang init. Ako rin po, Sir Henry at Sir Glenn, bilang nagtuturo din po, talaga, ang hirap talaga magturo sa siksikan na klase tapos isang hanggang dalawa lang yung electric pa namin. Totoo Sobrang init po, parang kapitbahay na namin yung impyerno araw-araw. Grabe naman. Talaga ba? Kasi depende pa yan sa sa struktura tandem. Kung struktura mo talaga tandem, halimbawa, lalo na sa mga paaralan, meron pa rin ba tayong eskwela na talagang puro yero pa rin? Yung talagang ganun yung pakiramdam mo na parang nasa ilalim ka ng yero? Alam mo yun? Wala. Sa ngayon, dito sa NCR, wala naman. Pero ang hirap din kasi, pag tingnan mo kasi yung student-teacher ratio, kasi may dagdag na init yung ang daming tao dun sa eskwela. Kasi ano na kami, 60, 55, ganyan na yung namin, no? Ang liit na classroom dito, hinati. So, ang init talaga kapag ka ganun kasiksikan. Bukod doon, yun talaga yung ventilation kasi marami talaga dito sa mga classroom natin, electric fan lang talaga yung inaasahan. Nang 40 na yung heat index talaga pong, pawis loob ng class. Ma'am, karaniwan ba, medyo matagal na kami din nag-i-school ni tandem eh. Dalawa bang ventilador ninyo? Paano ba ang setup ngayon? Maswerte nga pag dalawa, no? Talaga ba? Grabe naman. Isa, tapos yung isa, i-donate ng parents, o kaya naman pagkaambag-ambagan, gano'n, no? Kasi yan talaga sa mga eskwela natin. At ngayon, teacher, marami na rin akong nakikita mga classroom, nagpapakabit na rin tandem ng mga exhaust fan. Talaga ba? Oo. Grabe, sa sobrang init na talaga. Init, ngayon, teacher, dito sa aming mga katandem, may minumungkahi sila na habang mainit daw ang panahon, ay gawin ng online classes para hindi panig. Makakatulong po ba ito, ma'am? Actually, isa to sa mga rekomendasyon, no? Nung mga tinanong teachers, no? Ang isa dun sa mga recommendations nila ay, kahit namin, no? Magkaroon ng yung konting luwag sa aming suotan, no? Kasi napakakapal po ng aming teaching uniform, tapos yung mga bata at least bigyan ng tubig at saka kahit yung wifi kung hindi kaya yung electric fan. Tapos yun nga po, sa mga may kakayahan, ginawa na rin po to last year, nag-asynchronous classes, no? Actually, bago po sagutin yung tawag nyo kanina, nag-declare na po ang Quezon City, no, na
Quezon City Government na Oo. classes na po yung aming mga estudyante bukas. Kasi talagang yun sa mga urgently na pwedeng gawin. Kasi habang nandun po kami sa mga eskwelahan, hindi po talaga matututo ang mga bata dahil napaka-irritable nila. Hindi sila makafocus sa pag-aaral. Okay. Oo nga ma'am, parang lumabas sa survey ninyo na majority ng mga estudyante talaga hindi makatutok at makapokus sa pag-aaral dahil nga sa sobrang init. Tama ho ba? Totoo po yan. No? Ayaw na rin po kasi naming mangyari yung nangyari last year. Last year, naka-experience kami na yung mga bata nagdudugo ang ilong, nahihimatay. Ngayon na lang yung sabi namin, isusugod namin sila sa clinic na wala namang nurse, wala namang health personnel ang mga school namin. No? Kaya isa yun sa mga pangamba namin kasi isa rin po dun sa tinanong namin dun sa aming survey, ano ang mga sakit ng mga estudyante at mga teachers. At marami sa kanila high blood, pero allergies, may hika, at yun po yung pangamba namin, no, na mag-worsen yung sitwasyon. Kaya habang hindi pa po tayo dumadating doon, ay dapat ay agarang solusyonan na sana ito ng Department of Education, lalo na nung ng mga school heads natin, for example, sa mga schools kasi binibigyan na sila ng laya ng DepEd kung ano yung pwedeng gawin. In fairness ma'am, ako na tandem, wala naman akong question. In fairness sa DepEd ma'am, mukhang binibigay naman talaga nila yung dapat na gawin, tandem, yung mga direktiba nila, like nga po itong pagpapatupad ng pagsususpend po ng face-to-face classes. I mean, sabi na nga tandem, hindi na masama. Tama mo ba, teacher? Oo, no. Pero ako, Sir Henry at Sir Glenn, no, sabi nga natin, yan yung mga urgent na mga solutions, pero sa tingin natin, ganito na talaga yung sitwasyon natin sa ganitong panahon no? Andyan na yung climate crisis, pero ang pangmatagalang solusyon talaga dito, alam mo talaga, mag-build talaga ng maraming classrooms, mga ventilation sa mga schools, kasi hanggat ganyan po yung sitwasyon, talagang paulit-ulit natin itong gagawin. Magdagdag ng teaching and non-teaching personnel para yung aming ratio, yung student ratio, at least 25, 35, 45 yung standard natin. No? Kaya yun din po yung aming panawagan. No? Habang ito yung mga urgent solutions, gusto rin talaga natin na magkaroon ng climate crisis resilient environment dun sa ating mga estudyante. Kasi hindi po namin mabibigay talaga yung may kalidad na edukasyon pag ganito po ng ganito yung sitwasyon sa mga eskwela. Oo nga, ka-riding at tandem. Sige, ma'am, ma'am nga pala may nagtatanong, ma'am, ano po ba daw gusto ninyong kasuotan na inenere kung hindi po ang inyong uniform? Maybe, Ay, siyempre, hindi naman po yung hindi suitable para sa ano ma'am, baka magkagulo mamang elementary high school yan, ma'am. Aba, magalit naman ng PTA niyan, ma'am. Oo. Meron po kaming mga DepEd t-shirts, meron po kaming department t-shirts, polo shirts naman yan ng mga maninipis na pwede namin gamit sa sitwasyon. Kala nyo naman magboborakay si ma'am. Hindi yung gano'n ang bet natin na uniform, di ba? Anyway, sige. Ma'am Ruby, kami pa yung nagpapasalamat sa oras ninyo sa pagpapaliwanag sa amin. Mag-ingat kayo. Good night po. Salamat po. Magandang gabi ulit. Yan, tandem kapuso, si Ma'am Ruby Bernardo, isa pong guro ito dito sa lungsod ng Quezon. At siya rin po yung Pangulo ng ACT Union. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.